Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya'y si Jesus sa taga Nazaret na anak ni Jose." "May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?" tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay tapat. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Bartolome, isang apostol. May mga taong magaling magpakita ng magandang imahe sa harap ng iba. Alam nila kung ano ang dapat sabihin, kung paano kumilos, at kung paano magmukhang maayos kahit ibang-iba ang nangyayari sa kanilang kalooban. Sa panahon ngayon, napakadaling gumawa ng version ng ating sarili na gusto nating makita ng ibang tao. Maari nating piliin ang pinakamagandang larawan, pinakamagandang kwento, at pinakamagandang bahagi ng buhay natin upang ipakita sa mundo. Ngunit sa harap ng Diyos, wala tayong kailangang patunayan at wala rin tayong maitatago. Nakikita niya hindi lamang ang ating mukha, kundi ang ating puso. At sa Ebanghelyo ngayong kapistahan ni San Bartolome, na kinikilala sa tradisyon kay Nathanael sa tagpong ito, isang napakagandang katangian ang nakita ni Jesus sa kanya. Sinabi niya, narito ang isang tunay na Israelita, walang pagkukunwari sa kanya. Nagsimula ang Ebanghelyo nang matagpuan ni Felipe si Nathanael at sinabing, natagpuan na namin ang isinulat ni Moises sa kautusan at ng mga propeta. Si Jesus na anak ni Jose na taga Nazaret. Excited si Felipe. May natagpuan siyang napakahalaga at gusto niyang itong ibahagi sa kanyang kaibigan. Pero hindi ganoon ka-excited si Nathanael. Ang sagot niya ay napaka-diretso. May mabuti bang maaaring manggaling sa Nazaret? Kung tutuusin, parang judgmental ang dating. Bago pa niya makilala si Jesus, may opinyon na siya. Bago pa niya makita, hinusgahan na niya, batay sa pinanggalingan. Pero dito natin makikita ang unang anyo ng pagiging tapat ni Nathanael. Hindi siya nagkunwari. Hindi niya sinabi kay Felipe ang gusto lamang nitong marinig. Sinabi niya kung ano talaga ang iniisip niya. May prejudice siya, may duda siya, may tanong siya, at hindi niya iyon itinago. Hindi ibig sabihin na tama ang kanyang prejudice. Pero mahalagang makita natin na dinala niya ang tunay niyang sarili sa kanyang paghahanap. At marahil iyan ang isang mahalagang paalala sa ating pananampalataya. Mas gusto ng Diyos ang isang pusong may tapat na tanong kaysa sa bibig na nagsasabing naniniwala, ngunit ang puso naman ay nagkukunwari. Minsan kasi iniisip natin na kapag lumapit tayo sa Diyos, kailangan maayos muna tayo. Kapag nagdarasal tayo, parang kailangan puro magagandang salita. Nahihiya tayong sabihin, "Lord, nagagalit ako. Lord, hindi ko maintindihan. Lord, nagdududa ako. Lord, nasasaktan ako. Lord, nagseselos ako. Lord, nahihirapan ako magpatawad." Pero kung alam naman ng Diyos ang lahat ng
nasa puso natin, bakit tayo magpapanggap sa Kanya? Ang tunay na panalangin ay nagsisimula sa katapatan. Napakaganda naman ang sagot ni Felipe sa pagdududa ni Natanael. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya sinabi, mali ka. Hindi siya nagbigay ng mahabang theological explanation. 3 salita lamang ang kanyang paanyaya. Halika, tingnan mo. Come and see. Parang sinasabi niya, huwag mong paniwalaan dahil sinabi ko, kilalanin mo. Siya mismo. Napakagandang paraan din nito ng evangelization. Minsan, gusto nating kumbinsihin ang mga tao tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng napakaraming argumento. Mahalaga ang pagpapaliwanag at pagtatanggol sa pananampalataya. Pero may mga pagkakataong ang pinakamabisang paanyaya ay simpleng, halika, tingnan mo. Halika, kilalanin mo si Jesus. Halika, pakinggan mo ang kanyang salita. Halika, maranasan mo ang kanyang awa. Halika at lumapit sa Eucharistia. Halika at tingnan mo kung ano ang maaaring gawin niya sa buhay mo. At ginawa ni Natanael ang napakahalagang bagay. Sumama siya. Oo, may duda, pero hindi niya hinayaang maging pader ang kanyang duda. Oo, may prejudice siya, pero pumayag siyang tingnan kung maaring mali siya. Ito ang isa pang anyo ng pagiging tapat. Ang pagiging handang baguhin ang sariling isip kapag nakatagpo natin ang katotohanan. Dahil may mga taong hindi naman talaga naghahanap ng katotohanan, naghahanap lamang sila ng ebidensyang magpapatunay na tama sila. Ang tunay na tapat na tao ay kayang sabihin, maaring mali ako, tingnan natin. Nang papalapit na si Natanael, sinabi ni Jesus tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita, walang pagkukunwari sa kanya. Napakagandang papuri mula kay Jesus. Hindi niya sinabi, narito ang isang taong walang pagkakamali. Hindi niya sinabi na narito ang isang taong walang duda. Hindi niya sinabi, narito ang isang taong perfect. Ang nakita niya kay Natanael ay isang taong walang pagkukunwari. At dito natin pumapasok yung salita nating word of the day ngayon, yung salitang tapat. Ang pagiging tapat sa Diyos ay hindi nangangahulugang perfect tayo. Ang pagiging tapat ay ang pagkakaroon ng lakas. Yung lakas ng loob na humarap sa Diyos bilang tunay nating sarili. Hindi yung version natin na gusto nating ipakita sa iba. Hindi yung religious image na gusto nating mapanatili. Kundi yung totoong ikaw. May lakas at kahinaan, may pananampalataya at pagdududa, may kabutihan at pagkukulang, may tagumpay at may sugat. Tinanong ni Natanael si Jesus, paano ninyo ako nakilala? At sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Hindi natin alam ng eksakto kung ano ang ginagawa ni Natanael sa ilalim ng puno ng igos. Ngunit malinaw ang mensahe. Bago pa niya makilala si Jesus, kilala na siya ni Jesus. Bago pa niya makita si Jesus, nakita na siya ni Jesus. Napakagandang mensahe nito para sa atin. Bago ka pa lumapit sa Diyos, nakita ka niya. Nakita ka na niya sa mga sandaling walang ibang nakakakita. Nakita niya ang mga gabing tahimik kang umiiyak. Nakita niya ang mga laban na hindi mo ikinukwento sa iba. Nakita niya ang mga panalangin hindi mo masabi ng maayos. Nakita niya ang mga pagkakataong gusto mong sumuko pero pinili mong magpatuloy. Nakita niya maging ang mga pagkakamali at kasalanang gusto mong itago. At kahit nakita niya ang lahat, tinawag ka pa rin niya. Iyan ang magandang balita. Hindi tayo minamahal ng Diyos dahil matagumpay nating naitago ang ating mga kahinaan. Minamahal niya tayo habang lubos niya tayong kilala. Kaya wala tayong kailangang ikubli sa Kanya. Maaari nating sabihin, Panginoon, ito ako. Ito ang aking takot. Ito ang aking kasalanan. Ito ang aking galit. Ito ang aking sugat. Ito ang aking pagdududa. Ito ang tunay kong puso. At doon maaring magsimula ang tunay na pagbabago.
Nang marinig ni Nathanael na nakita siya ni Jesus sa ilalim ng puno ng igos, biglang nagbago ang kanyang pananaw. Ang taong ilang sandali lamang ang nakalipas ay nagtatanong, "May mabuti bang manggagaling sa Nazareth?" Ngayon, nagsabi, "Rabay, kayo ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Mula sa pagdududa, tungo sa pananampalataya. Mula sa prejudice, tungo sa pagkilala. Mula sa tanong, tungo sa confession of faith. Ano ang nagbago? Nakipagtagpo siya kay Jesus. Ito ang mahalagang mensahe para sa atin. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa mga sagot na ibinigay sa atin ng ibang tao. Kailangan nating magkaroon ng sariling pakikipagtagpo kay Kristo. Maaring si Felipe ang magdala sa atin kay Jesus, pero tayo mismo ang kailangang tumingin sa Kanya. Maaring ang magulang natin ang nagturo sa atin ng pananampalataya. Maaring pari, katikist, kaibigan o komunidad ang nagpakilala sa atin sa Diyos. Pero darating ang sandali na kailangan nating magkaroon ng personal na sagot. Panginoon, ngayon hindi na lamang dahil sinabi nila, naniniwala ko dahil nakilala kita. At nang ipahayag ni Nathanael ang kanyang pananampalataya, sinabi ni Jesus na mas dakilang bagay pa ang makikita niya. Makikita ninyo ang langit na bukas at ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa anak ng tao. Parang sinasabi ni Jesus, Nathanael, nagsisimula ka pa lamang. Kung magtitiwala ka at susunod, mas marami ka pang makikita. Ganito rin ang pananampalataya. Kapag naging tapat tayo sa Diyos at handa tayong sumunod, unti-unti niyang binubuksan ang ating mga mata. Hindi ibig sabihin na mauunawa natin ang lahat, pero makikita natin ang kanyang pagkilos sa mga lugar na dati nating hindi napapansin. Makikita natin ang biyaya sa gitna ng pagsubok. Makikita natin ang pagkakataon sa gitna ng problema. Makikita natin ang presensya ng Diyos, maging sa mga sandaling pakiramdam natin ay tahimik siya. Sa kapistahan ni San Bartolome, ang halimbawa niya ay isang paanyaya sa atin na magkaroon ng pananampalatayang walang pagkukunwari. Ayon sa tradisyon ng simbahan, ang apostol na ito ay nanatiling tapat kay Kristo hanggang sa kanyang misyon at pagkamartir. Ang taong unang lumapit kay Jesus na may tanong ay naging taong handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang nakilala. Ganito kalalim ang maaring gawin ng isang tunay na encounter with Christ. Hindi lamang nito binabago ang opinyon natin tungkol kay Jesus, binabago nito ang buong buhay natin. Kaya nga, ang word of the day, tapat. Tapat sa Diyos, tapat sa sarili, tapat sa katotohanan. Hindi man perfect, pero hindi nagpapanggap. Hindi walang tanong, pero handang maghanap. Hindi walang kahinaan, pero handang dalhin ang kahinaan kay Kristo. Hindi walang kasalanan, pero handang umamin at magbalik loob. Sa mundong napakadaling gumawa ng image, ang hamon ng Ebanghelyo ay authenticity. Baka masyado nating iniisip kung ano ang tingin ng ibang tao sa atin at nakakalimutan nating ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hindi niya hinahanap ang pinakamagandang presentation ng ating sarili. Ang hinahanap niya ay isang pusong maaring sabihan, walang pagkukunwari sa Kanya. Kaya nga, ang tanong natin sa pagninilay ngayong araw na ito, kung titingnan ni Jesus ang puso ko, ano kaya ang makikita niya? Pareho ba ang taong ipinapakita ko sa iba at ang taong kapag walang nakakakita? May mga bahagi ba ng sarili natin na pilit nating itinatago maging sa Diyos? May tanong, galit, kasalanan, sugat o pagdududa ba tayong kailangan ng dalhin sa Kanya ng buong katapatan? At higit sa lahat, handa ba tayong tanggapin ang Kanyang paanyaya? Halika at tingnan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, kilala mo ako ng higit kaysa pagkilala ko sa aking sarili. Nakikita mo ang aking kabutihan at kahinaan, ang aking pananampalataya at pagdududa, ang aking tagumpay at pagkukulang. Wala akong may tatago sa iyo. Sa pamamagitan ng halimbawa ni San Bartolome, bigyan
Bigyan mo ako ng pusong walang pagkukunwari. Turuan mo akong maging tapat sa iyo, sa aking sarili at sa aking kapwa. Kapag may mga tanong ako, dalhin mo ako palapit sa iyo. Kapag mali ang aking pananaw, bigyan mo ako ng kababaang loob na magbago. At tulad ni San Bartolome, naway ang personal kong pagkakilala sa iyo ay humantong sa isang buhay na buong puso, nakatalaga at tapat sa iyo hanggang wakas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.